Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos sa isa pang muling pagkakataong ibinigay sa atin upang tayo po ay makapag-aral ng mga salita ng Diyos, makapag-muni-muni ng mga katotohanang nasa Biblia, ng mga bagay na nangyayari sa ating mga paligid, at higit po sa lahat ay atin pong matutunan ng katotohanan na gustong maintindihan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At dito po sa Bread Rob Channel, let's talk about the Bible. Ayan po mga kapatid, at kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, ano man po ang inyong kalagayan sa oras na ito na kayo po ay nanonood ng podcast na ito o nakikinig man habang kung ano man po ang inyong ginagawa. Salamat sa Diyos sa inyong patuloy na pagsuporta sa maliit po nating podcast na ginagawa. Kung ako naman po ang inyong tatanungin mga kapatid, ako po ay sa awa at tulong ng Diyos nakakapagpatuloy naman sa pagsunod sa kalooban niya, sa pagtupad sa mga aral na natutunan po, na itinuro po sa atin ng mangangaral ng Diyos. At yun, sa awa po at tulong ng Diyos nakakapagpatuloy naman, taliwas doon sa sinasabi ng iba na, ayan ika, kayo ay umalis na sa iglesia, kaya kayo ay mapapasama na. No? Para bang kapag ikaw ay hindi kaanib sa kanilang iglesia, ay lulutong ang iyong gulugod sa impyerno. Hindi naman po gano'n, mga kapatid. Alam nyo, ang sabi nga ni Pablo, basahin po natin dito mga kapatid, no? Dito sa ah, Filipos 2:12. Ang sabi po ni Pablo, kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yan po ang sinabi po ni Apostol Pablo dahil alam niya, katulad ng mga taga-Pilipos, hindi naman niya laging makakasama ang mga taga-Pilipos. At alam niya na darating ang panahon na itong makakabasa nitong salita niya, merong pagkakataon na wala silang kasamang pisikal na mangangaral na gagabay sa kanila. No? Kaya sabi ni Pablo, kung papaanong ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harap ko, no? Meron kasing mga tao na gumagalawa lang ng katuwiran pag merong nakatingin sa kanila, pag merong mga nakabantay sa kanila. Pero, ang sabi ni Pablo, bagkus pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Kaya possible naman po yun, mga kapatid, na kahit dumating ang punto na wala kang kasamang mangangaral na pisikal na makakasama mo, makakapagpatuloy ka pa rin. Panghawakan mo lang yung aral na natutunan mo. Ang sabi ni Pablo sa unang Korinto, basahin po natin mga kapatid, 15:1. Ang sabi niya po dito, ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Ayan po mga kapatid, para tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos at matiyak natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, manatili tayo doon sa ebanghelyo. Aling ebanghelyo? Yung ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol. Yung ebanghelyo na natutunan natin kay Pablo. Yung ebanghelyo na natutunan po natin sa mga legit na mangangaral ng Diyos. 'Di ba, no? Kung tayo mananatili doon, ang sabi po ni Pablo, sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Papaano? Kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan.
Tignan nyo, no, mga kapatid, ang katiyakan ng ating kaligtasan, hindi yung common na natili ka lang na nandyan sa iglesia, no? Na natili ka lang dyan sa samahan, no? Manatili ka nga dyan sa samahan, pero yung samahan mo naman, mali na ang tinuturo, no? Yung mangangaral na nagtuturo dyan ay mali na yung tinuturo sa inyo. Paano nyo matitiyak ang inyong kaligtasan? Ang kaligtasan po, mga kapatid, manatili tayo dun sa ebanghelyo. Sa ebanghelyo, nino na itinuro ng mga apostol. At ako siguradong sigurado ako, dun sa tinuro ni Pablo na ebanghelyo, wala doong debateng walang kibuan. Ano po? Doon sa itinuro ni Pablo na ebanghelyo, wala doong ayunong may kainan. Tandaan niyo po, si Pablo, siya ay nag-aayunong madalas. At sinabi niya, madalas din siyang nagugutom. No? Tapos sasabihin niyo, pwedeng kumain kapag nag-aayuno. Something is wrong there. 'Di ba? Hindi nga yan itinuro ng kapatid na Eli nung nabubuhay pa siya. Imaginein mo, sa tagal-tagal nagtuturo ng kapatid na Eli. 40 years. No? Nagtuturo siya. Hindi po natin narinig yung ayunong may kainan. Kaya nga maraming mga kapatid ngayon ang nagugulat bakit ganun? Iba na yung aral. Ayunong may kainan na. Debating walang kibuan na. Imagine mo, debating walang kibuan. Kaya mo bang ipa-implement yan sa panahon ni kapatid na Eli? Kaya mo ba? Sabihin mo nga sa mukha ni kapatid na Eli, Brad Eli, wag mo nang kibuin yan. Kasi meron naman sa Bibliang debating walang kibuan eh. Kaya mo ba yon? Hindi. Hindi ganun ang hindi mo papatahimik si kapatid na Eli sa ganyan. Lalo na pag hinahamon siya ng diskusyon. Actually, wala na ngang naghahamon sa kanya ng diskusyon eh. 'Di ba? Siya na yung nagsasabi, o sige, manalo, lumabas ka. Siya na yung naghahamon ng diskusyon eh. 'Di ba, no, mga kapatid? Bakit? Alam na nila yung kalidad ng kapatid na Eli noon. No, kaya nga yung mga nagsasabi-sabi ngayon na, ayan si Soriano, mali naman ang itinuro niyan. 'Di ba? Maraming mga sinabi yan mali. Bakit nung hindi nabubuhay si kapatid na Eli, ba't hindi niyo sinubukang tutulan? 'Di ba? Bakit ngayon kayo nagngangangawa diyan at sasabihin ninyo na ayan ang dami-daming mali kaya tayo ay nakulto, 'di ba? Nakulto ka 20 years. 20 years ka sa iglesia. Tapos ngayon mo lang na-realize na nakulto ka pala. Bakit hindi mo naisip noon pa? 'Di ba? Ngayong wala na yung matanda, ngayong wala na si kapatid na Eli, ngayon mo sasabihin na ganito pala yan, mali pala yung itinuro niya na ganito. Hindi na makakasagot yung tao eh. 'Di ba, no, mga kapatid? Sana noong nabubuhay pa, tinutulan mo. O ngayon, itong bagong mangangaral naman na pumalit sa kanya, ayan, tutulan mo. 'Di ba? Mapapatunayan mo hindi yan talaga qualified na mangaral. 'Di ba, no? Bakit? Kaya hindi qualified na mangaral yan dahil sa umpisa pa lang ng pangangaral niya, tinanggihan niya na yung pangangaral, no? Sabi niya hindi siya magiging kagaya ng kapatid na Eli. Sa umpisa pa lang tinanggihan niya na magpatanong. Sa umpisa pa lang tinanggihan niya ng makipagdebate. 'Di ba? Kaya po, mga kapatid, what I wanted to say here is that tayo dapat matuto tayong manatili doon sa aral na napakinggan natin. Yung aral na mababasa mo sa Biblia. Hindi yung kung ano-ano lang pinagsasabi ng mga mangangaral, maniniwala ka na kaagad. Hindi po ganoon, mga kapatid. Dapat tayo, manghawak tayo doon sa salita ng Diyos, sa ebanghelyo na natutunan natin. Pakinggan niyo po ang bilin o sinabi ng kapatid na Eli nung nabubuhay pa po siya. Kung tunay na kayo ang wikay, mamamalagi sa pananampalataya, if you are really going to continue in faith, nababaon, matitibay, di makilo sa pag-asa kay Brother Eli. Hindi po. Ang tao namamatay, nawawala. Maaari pong bukas makalawa, sa ilang panahon, mawala ako. Baka mamaya pag nawala ako, titigil na kayo. Hindi po ganon.
Ang kailangan, mamamalagi sa pananampalataya, nababaon, matibay, di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Kaya yung pong ebanghelyo na inyong napakinggan, tandaan nyo po yon. Mawawala po kami, pero yon mananatili. Ang salita ng Diyos, mananatili hanggang sa mawala ang langit at ang lupa. O hindi po ba? No? Sabi niya, kanino kayo mananatili? Kanino kayo mananatili? Sa akin? Hindi. Hindi kay kapatid na Eli. Bakit? Pag namatay siya, katulad na nga ngayon, pinagpahinga na siya. Hindi tayo sa kanya mananatili. Mananatili tayo dun sa aral sa Ebanghelyo na nakasulat sa Biblia. Dahil yun po ang ikaliligtas po natin. Kaya alam niyo mga kapatid, yung sinasabi ng ilan na, ayan Ika, hindi ka na makakapanatili dahil umalis ka na sa iglesia. Mas gugustuhin kong umalis dyan sa samahan ninyo. Ano po? Uulitin ko po, mas gugustuhin kong umalis dyan sa samahan ninyo na ang itinuturo ay wala sa Biblia. Ang itinuturo ay makipagdebate ka na hindi umiimik. Paano kayo hindi imik, di ba? Paano yun? Di ba sa debate, sige, basahin mo. Paano mo yun? Ganon? Ganon ba yan? Walang imikan? Di ba? Sabi niya, kung papaano ikang pwede kang mangaral nang hindi ka kumikibo. Kapatid na Eli, hindi po ba kasama dyan yung kahit hindi ka kumibo, kung paanong pwede kang mangaral ng hindi ka kumikibo, pwede ka din pong makipagdebate ng hindi ka kumikibo. Pwede kang mangaral na hindi ka kumikibo. Pwede ka rin makipagdebate ng hindi ka kumikibo. Di ba? Sabi niya, pinasagot niya si kapatid na Eli. No? Alam naman natin na hindi ganon ang isasagot ng kapatid na Eli. Ayan po mga kapatid. Kaya alam niyo po, kung ako ang tatanungin niyo po, kung gusto niyo pong makapanatili sa paglilingkod sa Diyos, manghawak po tayo sa salita po ng Diyos, sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi yung dito ka sa amin, Ika, dahil kami ang ating kuya ang humalili at siya ang binilinan. Kaya dapat magpasakop tayo sa kanya. Ayan. So, mga kapatid, gusto ko lang po sanang mag-react dito sa naririnig ko nitong mga nakaraan na kumakalat na yun yata yung kanilang madalas na nagiging topic na ngayon. Alin yun? Yung magpasakop daw. Ayan. So siguro maganda pag-usapan natin ito, no? Kasi ang ginagamit nilang batayan yung nasa Roma. Basahin nga natin ito mga kapatid. Ito. Roma 13 at 1. Ang sabi dito mga kapatid, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Ayan, Ika. Ang bawat kaluluwa, pasakop kayo sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ayan, again mga kapatid, siguro i-analyze natin ng maayos itong sinasabi ni Pablo kasi tandaan po natin, si Pablo, pagka nagsasalita si Pablo, hindi naman laging direct no? Hindi naman laging madaling maintindihan. Ang sabi nga ni Pablo, ni Pedro sa, basahin natin. Ikalawang Pedro 3 at 15. Sabi niya, at inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. Ayan, so ang sulat po ni Pablo mga kapatid, hindi po basta-basta naiintindihan yan ng mga tao. Kaya nga maraming mga tao ngayon no?
Hindi makapaniwala sa mga sinusulat ni Pablo, eh. Meron pa ngang grupo, anti-Pablo sila, no? Si Pablo daw ay nagtayo ng sarili niyang samahan dahil hindi daw siya kapareho nung mga apostol. Ayan. Si Pedro mismo nagsasabi dito, mga kapatid, sabi niya, si Pablo na minamahal nating kapatid, may karunungang ibinigay sa kanya. Yung karunungang ibinigay sa kanya na yon, dahil meron siyang karunungan ibinigay sa kanya, sinulatan niya kayo. O, dun sa mga sulat niya na yon, may mga bagay doon mahirap unawain. Ano ngayon ang ginagawa ng mga tao pag binabasa nila yung sulat ni Pablo? Sabi doon, sabi po ni Pedro, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga. Yun pala mga kapatid, may mga tao pala walang tiyaga, no? Walang tiyaga saan? Sa pagbabasa, no? Kasi tinutukoy ni Pedro dito yung sulat ni Pablo, no? Merong mga tao, binabasa lang nila yung sulat ni Pablo, pero hindi nila naintindihan. Isinisinsay pa nila, no? Kasi wala silang tiyaga, no? Mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila, no? Nagbabasa po ng Biblia, pero mapapahamak pa. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, hindi po lahat ng nagbabasa ng Biblia at nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos, ikaliligtas po natin. Merong mga tao nagbabasa ng Biblia, nangangaral sila, pero sa ikapapahamak pa. Bakit? Dahil walang tiyaga, no? Hindi nila alam yung isinusulat ni Pablo. At ang nangyayari pa, dahil hindi nila alam yung nakasulat, babasahin lang nila at ituturo nila, mali-mali ang naituturo nila. Diba? Kaya alam nyo, ang bilin ni Pablo sa mangangaral na binilinan niya, kagaya ni Timoteo, basahin po natin na mga kapatid. Ito. Unang Timoteo 4 at 16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Bakit? Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ayan po pala mga kapatid. Yung mangangaral na mangangaral ng salita ng Diyos, unang-una dapat maingat siya sa kanyang sarili. Yung sarili niya mismo, nag-iingat siya doon. Bakit? Kaya siyang ipahamak ng sarili niya. Pag ang sinunod niya, yung kagustuhan lang ng sarili niya. No? Bawa, ang gusto ng isang mangangaral ay, wag na tayong, wag na tayong usigin. Makipagpayapaan na lang tayo. 'Di ba? Makipagdebate na lang tayo nang hindi umiimik. Ganun na nangyayari na ngayon, 'di ba? No? Gumawa na lang tayo ng mabuti. 'Di ba? Yung paggawa ng mabuti ay hindi matututulan. Sapagkat hindi natututulan ang paggawa ng mabuti. Hindi ba na talaga natututulan yung paggawa nyo ng mabuti? Pero nahahadlangan. No? Nahahadlangan. Napipigilan din. Pero hindi matutulan. Ewan ko sa inyo, paano nyo nasabi na hindi natututulan yung paggawa nyo ng mabuti? Kasi ayaw nyo makipagdebate. Subukan nyo na lang. Sabihin nyo sa kuya nyo, Kuya, subukan mo ngang ipagtanggol yung aral natin. Tignan natin kung hindi ba talaga matututulan. Kasi doon mo malalaman kung talagang hindi matutulan Sa kabila ng maraming mga tumututol, no? Hindi sila makapanaig doon sa katuwiran na sinasabi mo kahit marami silang mga tinututol. Yun ang ibig sabihin ng hindi matutulan. Pero yung hindi ka lang lumalaban, hindi yun ibig sabihin na hindi matutulan yun. Di ba? Parang exam lang po yan, mga kapatid. Pasado yan, pasado yan sa exam. Bakit? Nag-exam. No? Kahit ilang beses mong pakuhanin ng exam yan, talagang pasado yan.
'Di ba? Parang si Marcos noon, 'di ba, no? Alam niyo po ba yung kwento po ni Presidente Marcos? No, nagkuha daw siya ng bar exam. Hindi ko po masyadong kabisado yung detalye, no, pero nagkuha siya ng bar exam. Tapos maraming mga nagduda doon sa doon sa resulta. So, parang hindi sila naniniwala doon sa resulta ng exam na 'yon. So, ang ginawa nila, pina-retake nila. O ganun ulit, perfect pa rin yung yung score niya, 'di ba? So yun ang talagang sigurado mo na hindi talaga mapapasabalian na yun ay karapat-dapat maging abogado. Pero yung hindi nagte-take ng exam, tapos sasabihin mo mangangaral at ayaw magpasubok, 'di ba? Ano sabi niya? Yung unang Juan daw 4:1, 'di ba? Ano ba sabi doon sa unang Juan 4:1? Basahin nga natin. Sabi kasi daw doon, eto, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Ayan. Kaya daw, bakit mo nga naman daw susubukin? Hindi naman kasama si Juan. Si Juan, totoo, hindi talaga kasama. Si Juan, pero bakit mo ilalagay yung sarili mo kay Juan? Ikaw ba si Juan? 'Di ba? Sabi ni Juan, subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. O hindi naman ikaw si Juan, bakit una in the first place sasabihin mo na hindi ka kasama doon? At dapat daw pagka mangangaral na ng Diyos, hindi mo na susubukin. Ni hindi ka pa nga nagpapasubok eh. Hindi ka nga nagpapatanong eh. 'Di ba? Ni hindi ka nga nagpapa-check, 'di ba? Walang audit, no? Maraming mga kapatid na nagtatanong at gusto kang tanungin, there's no way. There's no easy way. No, walang way para matanong ka dahil walang consultation, 'di ba? Pinapapunta mo daw sa K-Dirac. Talaga ba pag pumunta sa K-Dirac, matatanong ka? 'Di ba no, mga kapatid? Sabi daw ni Juan, subukin ninyo ang mga espiritu. Kaya sila, no, hindi siya kasali. Hindi po ganoon, mga kapatid. Ultimo, ang kapatid na Eli nga, na maalam na sa Biblia, ay nagpapasubok pa. 'Di ba no, mga kapatid? O granting na sa mga kapatid, dahil kapatid na sila, hindi ka na nila susubukin. Granting na, hindi ka nila susubukin, no? Pero yung mga tagalabas na nangangailangan pa na ikaw ay alamin kung talagang sa Diyos ka o hindi, dapat nagpapatanong ka. Ini-encourage nga ni kapatid na Eli dati yan, di ba? Magtanong kayo. Kaya mga kababayan, anumang duda, tanong, suliranin, isyong ukol sa pananampalataya, itanong mo! Oh. Magtanong lang po. Alam nyo, may kawikaan ng Tagalog, ang mapagtanong, daig ang marunong. Yan. Tanong natin. Tanong mo. Lahat tanungin mo. Para mapagkumpa-kumpara mo. Bawa, tanong mo sa akin, kapatid. Sasagot ako. Tapos tanong mo sa kanila, sasagot sila. Kumparahin mo. May Biblia naman kayo eh. Ganun lang naman yun. Magtanong kayo. 'Di ba? Tanungin nyo ang mga pastor nyo, mga mangangaral nyo. Doon nyo malalaman kung sa Diyos yan o hindi. Itong isa na humalili daw, o granting na, wag ka nang magpatanong sa mga kapatid. Bakit sa mga hindi kapatid, hindi ka nagpapatanong? Yun ang isa sa ating tanong dyan, mga kapatid. Yan ba talaga ay masasabi natin na karapat-dapat nating pagtiwalaan ng ating kaluluwa na umakay sa atin? Tandaan niyo po, mga kapatid, ang kaluluwa natin ay isa lang. Pag napahamak mo na yan, wala ka ng paraan para mayan ay mabawi pa. Yan ang sabi ng kapatid na Eli. Sa relihiyon, ang pinag-uusapan na kaluluwa. At pag yan ay napahamak mo, wala ka ng paraan para mabawi pag nakuha yan ng demonyo. Di ba? Kaya dapat maging mapanuri po tayo, mga kapatid. At much more, no?
Dapat mo bang pagpasakupan yan dahil binasahan ka lang ng Roma? Balikan nga ulit natin mga kapatid yung nasa Roma. Balikan natin itong binabanggit na kanilang batayan. Ano? Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Tandaan niyo mga kapatid, ano po? Again, kung papansin ninyo po ito, hindi sinabi ni Pablo na ang bawat kaluluwa ay pasakop sa lahat ng matataas na kapangyarihan. Hindi po. Hindi ko mo mataas ang katungkulan, hindi ko mo may kapangyarihan, ay dapat mo nang pagpasakupan. Tignan niyo po si Pablo mga kapatid. Ano? Sabi sa Galacia 2:4. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Sa mga yaon ay hindi kami napahinuhod na supilin kami kahit isang oras upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. Tignan niyo po si Pablo bilang mangangaral ng Diyos, mga kapatid. Hindi siya napasupil sa mga hindi tunay na kapatid. Sabi niya, kahit isang oras. Bakit? Dahil yung katotohanan ng Ebanghelyo, kailangang manatili yun. Diba? Kagaya ng prinsipyo po ng kapatid na Eli. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Kinalulungkot ko, wag kang magagalit sa akin. Kaaway ako ng kalaban ng Biblia. Kahit sino pa. Pagka nilalabanan ng Biblia, kaaway ako. Salita ng Diyos ang nasa Biblia, sinulat ni Pablo. Ang isinusulat ko sa inyo, utos ng Panginoon. At kung tayo mag-uusap sa sarili mong kuro-kuro, ayokong makipag-usap sa iyo. Bakit? Hindi ako nagtuturo ng sarili kong kuro-kuro. This is the reason why inuusig ako ng kalaban ko sa pananampalataya. Galit sa akin ng mga born again kasi tinututulan ko yung ikapo. Ngayon, kung magagalit ka rin sa akin, dahil pinaiiral mo sarili mong kuro-kuro, hindi bale, mag-away tayo, hindi naman kita aatrasan Away tayo, payag ako. Hindi ako papayag na baguhin mo yung nakasulat sa Biblia, kapatid. Kahit sino ka pa. Kahit magalit ang buong lahi mo sa akin, hindi ako papayag na baguhin mo yung nababasa kong salita ng Diyos sa Biblia. Dahil iginagalang ko yung Diyos na kinikilala ko. Yung salita niya ay yun ang totoo para sa akin. Makakarinig ako ng lalaban doon, hindi ako papayag. Lalabanan ko kayo ng diskusyon kahit magpatong-patong kayong lahat. Yan ang aking prinsipyo. O di po ba? Sabi ng kapatid na Eli, meron akong katotohanan. Yung katotohanan na alam ko, may naririnig ako sa iyo. Laban doon sa katotohanan ng narinig ko. Mag-aaway at mag-aaway tayo. Di po ba? Yan ang prinsipyo ng mangangaral na sa Diyos. Kagaya ni Pablo, para huwag makapanaig yung mga bulaang mga kapatid na ipinasok ng lihim, no? Para hindi man panaigan ang katotohanan, sabi ni Pablo, hindi kami napasupil or napahinuhod na supilin kami ng mga ganyan. Kahit isang oras lang, kahit saglit lang. Hindi ba no mga kapatid? Yan ang prinsipyo ng mangangaral na sa Diyos. Hindi sila nagpapasakop sa ganyan. No? How much more, mga kapatid? No? How much more kung ang mangangaral na nagtuturo sa iyo ay hindi naman totoo? Yun lang, bula ang kapatid lang, hindi sila nagpapasupil Hindi sila nagpapahinuod sa bula ang kapatid. How much more dun sa mangangaral mismo na hindi naman totoo ang itinuturo. Di ba paano mga kapatid? Ganyan ang paninindigan ng mga Kristiyano. Ganyan ang paninindigan ng mga tao ng Diyos. Ang katotohanan, yung mahal nila. Yung katotohanan ang kailangan na manatili. Ayan. And again, tandaan po natin, hindi tayo basta-basta magpapasakop sa kung ano pa mang kapangyarihan. Kung may kapangyarihan, tandaan nyo mga kapatid, may kapangyarihan, again, na hindi naman galing sa Diyos. Basahin po natin sa Efeso 6:12.
Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Tignan nyo to mga kapatid, ano? Pamunuan ito, pero lalabanan ng mga Kristiyano. Ano pa? Laban sa mga kapangyarihan. Hindi lahat ng kapangyarihan pagpapasakupan mo. Hindi lahat ng pamunuan ipagpapasakupan mo. Ano pa? Laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Yan po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya, again, kung babalikan natin yung nasa Roma, ang sabi dun sa Roma, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Ayan. May tinutukoy po si Pablo dito, mga kapatid, na kapangyarihan na dapat pagpasakupan ng mga lingkod ng Diyos. Sabi niya, walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. So yun ang una-una, mga kapatid. Dapat yun ay kapangyarihang galing sa Diyos na hinirang ng Diyos. Hindi basta-basta ito kapangyarihan or authority na pagpapasakupan mo. Dahil merong mga kapangyarihan kalaban ng mga Kristiyano. Sabi ni Pablo, may mga kapangyarihan, kalaban natin yan. Makikipagbaka tayo sa mga ganyang uri ng kapangyarihan. Ano itong tinutukoy ni Pablo na kapangyarihan na pagpapasakupan natin, mga kapatid? Sabi niya, kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. Ayan po pala, no, mga kapatid. Itong kapangyarihan na ito na hinirang ng Diyos, pagka lumaban ka dito, it is tantamount na lumalaban ka sa utos ng Diyos. Anong ibig sabihin? Yung kapangyarihan, yung authority na taglay-taglay nito, kasang-ayon ng kautusan ng Diyos. Di po ba no, mga kapatid? Kasang-ayon ng kautusan ng Diyos. Ano sabi? At ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Pagka sumalangsang ka dito sa tinutukoy ni Pablo na may kapangyarihan o may authority, anong sabi? Sumasalangsang ka sa utos ng Diyos. Tuloy natin, mga kapatid. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. So eto na yon, ano? Ito yung tinutukoy niya na may kapangyarihan. Ano yon? Yung mga pinuno. Anong klaseng mga pinuno ito? Hindi sila kilabot sa gawang mabuti. Pag gumagawa ka ng mabuti, hindi ka dapat matakot sa kanila. No? Wala kang dapat na ikatakot sa kanila. Merong mga pinuno ngayon Kaya gumawa ka ng mabuti, kaya gumawa ka ng masama, yung presensya pa lang nila you are already fear. You are already feeling fear, no? Nakakaramdam ka na kaagad ng nakakatakot ito. Andyan si ano, ganyan, 'di ba? Sabi dito, ang pinuno hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Ibig mong mawalan ka ng takot sa may kapangyarihan o doon sa may authority o doon sa pinuno. Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sapagkat, ayan na, sapagkat, ito na yon mga kapatid, siya'y ministro ng Diyos. Ito pala yung pagpapasakupan natin, mga kapatid. Utos ni Pablo na magpasakop tayo dito. Dahil pag hindi tayo nagpasakop dito sa ministro ng Diyos, that is tantamount na sumusuway ka sa utos ng Diyos. Siya'y ministro ng Diyos, siya'y kagagaling mo. Ang ministro pala ng Diyos, mga kapatid, tuturuan kang gumaling. Hindi ka tuturuang mabobo. No? Marami ngayon hindi ko na ikababasahin yung Biblia Pag-ibig na lang. No? Pag-ibig. Diba? Sa panahon ni kapatid na Eli, ang daming magagaling na kapatid sa sitas Meron pa ngang video, di ba, no? Sa pasalamat, pati mga bata, alam na alam yung mga talata. Di ba, no? Ngayon, ano na alam ng mga talata ng mga ano? Di ba?
Pasensya ka na kapatid na Roland, na mga kapatid. Hindi ako magkakalkal ng hiwaga. No? Wala nang wala nang alam. Paulit-ulit na yung mga tinuturo sa kanila. Pag-ibig, pag-ibig. Ganyan, ano? O, ano sabi ni Pablo? Ministro yan ng Diyos sa ikagagaling mo. Kung ginagawa mo ang masama, matakot ka sa Diyos, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Ayan. Itong ministro ng Diyos na to, mga kapatid, may dala-dala itong tabak. No? Kaya sabi niya, kung gumagawa ka ng masama, matakot ka. Hindi walang kabuluhan ng pagdadala niya ng tabak. Ministro ito na merong daladalang tabak. O, mga kapatid, alamin nga muna natin, ano ba yung tinutukoy na tabak? Ito, basahin po natin sa Ebreo. Sa 4 at 12 po ng Ebreo, basahin natin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Yun po pala, no, mga kapatid, yung tinutukoy na tabak. Ano yun? Yung salita po ng Diyos. Ano po? Sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos, buhay, mabisa, matalas. No? Merong talas yung salita ng Diyos. Mas matalas pa siya sa alinmang tabak, no? Na may 2 talim, no? Mag-isip ka na, maghanap ka na ng tabak, no, na alam mo, mas matalas pa doon ang salita ng Diyos. Bakit? Yung salita ng Diyos, kaya niyang paghiwalayin ng sabi dito, bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu. Kaya niyang paghiwalayin yung kaluluwa at at espiritu. No? Ganong katalas ang salita po ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung mangangaral ka ng Diyos, may daladala ka ng tabak, no? Meron kang daladalang salita ng Diyos. Anong klase yung tabak na yon? Aba, matalim yun, no? Matalas yun kaysa sa alinmang tabak na alam mo. Bakit? Kaya nun paghiwalayin ang kaluluwa at espiritu. Kaya pag gumagawa ka ng masama, balikan natin yung nasa Roma. Ang sabi ni Pablo, pag ikaw ay gumagawa ng masama, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. No? Pag gumagawa ka ng masama, nako, mag-ingat ka. Bakit? May daladalang tabak yung ministro ng Diyos na yan. Yung tabak na yan, kaya niyang paghiwalayin ang kaluluwa mo at espiritu. Kaya nga meron mga tao ngayon, di ba? Dahil gumagawa na ng masama, ayaw makinig sa ministro ng Diyos, ayun, nawalan na ng espiritu ng Diyos. No? Humiwalay na yung espiritu ng Diyos doon sa kanila. Bakit? Gumagawa kasi sila ng masama, kaya sabi, matakot ka. No? Siya'y tagapagiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Kaya ito ang tinutukoy na ministro ng Diyos, mga kapatid. Ang daladala, tabak. Hindi po ang daladala, variety show. Hindi po ang daladala, game show. Meron ko yung kasing kuya nyo, no? Nag-ikot sa sa European countries. Ayan. Akala mo, mangangaral no? Yun pala, ang gagawin pala ay magpapa-game show. 'Di ba? At siya ay magpapayakap, yakap dito, yakap doon, tilian ng mga kapatid dito, tilian doon. Wala akong nakita na na nangaral yan Alam nyo si kapatid na Eli, mga kapatid, saan man siya magpunta, dala-dala niya salita ng Diyos. Nangangaral siya kapag siya'y pumunta sa isang lugar, meron doon magaganap na Bible exposition. May pangangaral na magaganap doon. Bakit? Ang dala kasi niya, salita ng Diyos. Hindi ang dala niya, game show. Hindi ang dala niya yung magpa-picture dito, magpa-picture doon.
'Di ba? Yakap dito, yakap doon. Kaya hindi ko alam eh, ano ba? Ayoko sanang ano eh, mga kapatid, pero ganun yung katotohanan na nakikita po natin eh. 'Di ba? Nag-Bible exposition ba 'yan kahit isang beses o kahit Bible study man lang do sa pinupuntahan niya na mga bansa? Wala. 'Di ba? Nag-ikot sa European countries. Ang ginawa lang ay maglibot ng maglibot at magpa-game show sa mga kapatid. Ayan. At magpayakap sa mga kapatid. 'Di ba? Kaya nga ano sabi ni Pablo, ang conclusion niya sa 5, kaya nga't dapat na kayo'y pasakop. Ayan. Pagka nakumpirma mo na yung mangangaral na yan ay sa Diyos, ministro ng Diyos, aba, dapat kang magpasakop dyan. Dahil sigurado kang yan ay may daladala na salita ng Diyos. Pero nakakita ka ng mangangaral, ang dala, variety show, ang dala ay mga pagpapatunog ng pakakak, no? Ang daladala ay mga pagtutulong kunwari na pinapakita sa mga tao, hindi po salita ng Diyos yun, mga kapatid, ang dala niyan. No? Dapat ba tayo magpasakop sa ganun? Hindi yon ang pagpapasakupan na sinasabi ni Pablo. Wala akong ano, mga kapatid. Ako, willing po akong magpasakop. No? Sabi nung ano kung hindi siya ang ano, mangangaral, kung hindi siya, sino? 'Di ba? Alam nyo, ano yan salita yan ng ano salita yan ng hindi siya confident sa kanyang pangangaral, no? Sabi ba naman eh kung hindi, sige, hindi na si kapatid na Rodel, hindi na si kapatid. Ayaw niyang diretso yung sarili niya na eto, hindi na ako, ang ginagamit niya si kapatid na Rodel. Hindi na si kapatid na Rodel, ikaw na ang tama, ikaw na mabuti, ikaw na ang walang kasalanan. Para bang, pag tinuligsa mo siya, eh, para bang kiniklaim mo sa sarili mo na ikaw ang mabuti at siya hindi. Ganun ba ang ano ginagawa po natin, mga kapatid? Hindi naman Wala naman tayong kiniklaim na kami ang mas banal, kami ang mas dapat na umakay, kami ang mas dapat na pakinggan ng mga tao. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang nais lang po namin ay i-justify mo naman. I-justify mo naman yung pagiging mangangaral mo. Kasi ang batayan na natutunan namin sa Biblia ng pagiging mangangaral na sa Diyos, ano yon? Nangangaral siya. Handa siyang sumagot sa mga tanong. No? At nakikipagdiskusyon siya, nakikipagtuligsaan siya sa mga masasamang mangangaral. Sumasaway siya, sumusuway siya sa mga mali. Tignan niyo po ang mangangaral na sa Diyos na pinagtagubilin ni Pablo. Basahin natin, mga kapatid. Eto. Ikalawang Timoteo 4 at 2. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka. Sumaway ka. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ang mangangaral po na sa Diyos, ang gawain ng mangangaral na sa Diyos, kagaya ng habilin ni Pablo kay Timoteo, magiging kahalili niya. No? Ito, bilin din to ng kapatid na Eli sa kanya bilang kahalili. Diba, no? Sumaway ka, mangaral ka. No? Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Kaya alam nyo, ang pangangaral ng salita ng Diyos, walang pinipiling panahon yan 'di ba? Umulat, bumagyo, ayos lang, 'di ba? Umulan, bumagyo, kagaya ng kapatid na Eli. Hindi ba? Ang kapatid na Eli, alam nyo, isa sa natatandaan ko nun. Si kapatid na Eli, ang isa sa natatandaan ko dati na naging, sabi ko, ay, talagang mas mahal ni kapatid na Eli ang pagpangangaral o pagsasalita ng salita ng Diyos. Yun yung araw na pinagpahinga yung kanyang nanay, no, si Mamang.
ang alam ko kasi noon, pasalamat, araw ng pasalamat 'yon. Nagtataka kami, sabi ko, ang tagal lumabas ni kapatid na Ellie ngayon, ano. Tapos mga bandang hapon, kasi normally 'yon, umaga awitan, tapos magte-teksto yung mga KNP, ganyan. Magte-teksto yung mga KNP para unang pasimula, pangalawa, mga ganyan. Tapos pagdating ng hapon, tanghalian, tapos ang mga after lunch usually yan lumalabas na siya. Tapos lumabas si kapatid na Ellie, no, mga bandang ano yata 'yon. Hindi ko na masyadong clearly maalala yung buong detalye ng mga kapatid. So, parang lumabas lang siya saglit, ah, bago mag bago mag-lunch 'yon, nagsalita siya, "Mga kapatid, ganito, etc." Tapos nag-break time na nun. Ayun, tapos after lunch, ang tagal mag-resume ng ano, ng pasalamat. Siguro 4:00 na yata o 5:00 na nung natapos nung ano, nung lumabas ulit si kapatid na Ellie. Tapos sinabi ni kapatid na Ellie, "Mga kapatid, pinagpahinga na po ang aking inay," sabi niya. "Pasensya na kayo, medyo natagalan ako kasi pumunta pa ako sa ospital." Parang nasa Bulacan yata naka confine si mamang nun. So, yun, sabi niya, pag alis ko, nung bago ako umalis, sabi niya, parang ang kwento niya nun, si mamang, nakita niya nahihirapan na, tapos dinalaw niya kasi nung pagkatapos nung tanghalian ng pasalamat, pumunta muna siya para dalawin si mamang kasi nga medyo unstable yung kalagayan ni mamang. So tapos nun, sabi niya, parang bumulong daw siya na, sana ano, Panginoon, nahihirapan na po ang nanay ko, ganyan. So ayun, tapos yun daw nung pag ano niya, pagtalikod niya, pinagpahinga na si mamang. Ayun, parang ayun, sini-CPR na siya, inaano na. Tapos ayun, namatay yung magulang niya, yung kanyang nanay, pero dumiretso pa rin siya sa pasalamat para magteksto kasi may naiwan pa siyang obligasyon sa kapatiran. Sabi niya, "Kanina umalis ako doon, pinagpahinga na po ang aking inay." Ayan. So alam niyo si kapatid na Ellie, hindi niya inaano, wala siyang pinipiling panahon, 'no? Sa kanyang pangangaral, maging sa kapatiran at maging sa hindi kapatiran, 'no? Sa labas, sa mga tagalabas, makikita mo umaga, tanghali, gabi, kahit puyat na siya, nagba-Bible exposition siya, nagsasalita siya live, 'di ba, no? At yung panahon na pinagpahinga yung kanyang apo, ano nangyari nun? Tinatanong daw siya ng mga ano, ng mga KNP. "Kapatid na Eli, tutuloy po ba natin?" Kasi may naka-ready na siyang doktrina eh. Sabi ng kapatid na Eli, "Bakit ganyan ang tanong niyo sa akin? Bakit niyo ko ganyan tanungin? Kailan ba ako tumigil sa pagsasalita?" Sabi niya, "Kailan ba ako tumigil sa pangangaral?" No? Pinagalitan niya pa yung mga KNP na siyempre ikaw, no? Nawalan ka ng mahal sa buhay. Siyempre, apo mo yun, ano mo, mahal mo yung apo mo na yun. Namatay nung oras na yun. Yung oras na mismo na yun, na kailangan siyang magsalita at magdoktrina, humarap siya sa pagdodoktrina. At pagkatapos nun, meron pa siyang Bible exposition. Ganyan po ang mangangaral na sa Diyos. No, mga kapatid, kaya sasabihin nyo, marami kayong ipaparata ngayon sa kapatid na Eli na komo ganito, komo ganyan. Hindi nyo makikita ang ganyang katangian sa ibang mangangaral na nangangaral, no? Umaga, tanghali, gabi, handang ipagtanggol ang pananampalataya, no? Kapag merong gustong gumiba doon sa pananampalataya, siya ang mangunguna para ipagtanggol yun. Haharapin niya kahit sino pa at itinataya niya ang kanyang leeg. Saan ka makakakita ng ganyang mangangaral? Saan? Meron po, mga kapatid. Huwag nyo nun sasabihing wala. Meron. Nasaan? Nasa Biblia. 'Di ba? Kagaya ng mga unang mangangaral na sa Diyos, no? Itinaya nila ang kanilang buhay. Kagaya ni Pablo. 'Di ba?
Si Pablo, talagang inuusig siya. Madalas siyang nakakaranas ng panganib sa mga kapanganiban, 'di ba? Sa bundok, sa kapanganiban, sa ganito, sa dagat, sa kapanganiban, sa gitna ng mga bulaang. Basahin na nga natin mga kapatid. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hentil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Ayan. So, yan yung mga kapanganiban na pinagdadaanan niya sa dagat, sa ilang, sa gitna ng mga bulaang kapatid. Nanganganib si Pablo. Bakit? Bakit po siya nanganganib? Kasi yung dala-dala niyang salita ng Diyos, may mga tao na hindi gusto yung salita ng Diyos na ipinangangaral niya. May mga tao na hindi tanggap yung ipinangangaral niya. 'Di ba? Ngayon, yung kuya niyo po, mga kapatid, mga kababayan, kung ayaw niyong tawagin na kaming kapatid kasi hindi na kapatid ang turing nyo sa amin. Kami sa demonyo na, no? Ayaw nyo na kaming tawagin kapatid. Pero kami naman, hindi naman po ganun. Hindi namin kayo tinatakwil mga kapatid. Kayo nagtatakwil sa amin, no? Dahil utos ng kuya nyo na i-block kami. O, yan bang kuya nyo ngayon? Nakakaranas pa ba yan ng ganito? Hindi tayo ay makipagpayapaan. At una siyang nakikipagpayapaan sa PNP. Bakit? That is a protection. Tandaan niyo yan, no, mga kapatid. Protection yan. Hindi ko na lang alam, no. Ayoko nang palawigin pa kung ano man yan. Pero, yan ang isa sa nakikita ko. Kaya, siguro, ganyan. Pero, ang dami-daming pwede mong pagbigyan ng ang dami-daming mas nangangailangan. Hindi naman po ako tutol, mga kapatid, kung gusto niyang mag-donate sa ating mga kapulisan. Alam niyo, ang mga kapulisan po natin sa Pilipinas, sila ay mga bayani. At nararapat naman po sila talagang tumanggap ng karangalan, no? Dahil sila ay mga tao na nag-iingat ng ating kaayusan, ng ating kaligtasan, no? Pero si KDR, tatanungin natin, bakit naman laging pag namimigay ka, naka-focus lang sa mga kapulisan? Bakit hindi ka magbigay sa mga, halimbawa, nasa Smoky Mountain, no? Ba't hindi ka mamigay doon sa mga, doon sa mga mas mahihirap? At bakit hindi ka mas mamigay, unang-una, sa mga kapatid na nangangailangan? Di ba sabi sa Biblia, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Bakit hindi unang-una mong tulungan yung mga kapatid? Financially and spiritually. 'Di ba? Hindi ba't may mga kapatid na nangangailangan ng tulong mo? Ano yon? Kapatid na Daniel, sagutin mo naman po kasi naguguluhan po kami. May tanong po kami. Kung ikaw ang kiniklaim mo na ikaw ang sa Diyos na nangangaral ng salita ng Diyos at merong kapangyarihan na katulad ng sinasabi ni Pablo, hindi ba dapat na isa sa obligasyon mo na tulungan ng mga kapatid na mayroong suliranin sa pananampalataya? Granting na, sabihin na natin na kapag merong duda sa iyo ay may problema sila sa pananampalataya at may duda sila, hindi ba't obligasyon mo na linawin yon sa kanila? Bakit ang ipapagawa mo kaagad ay ipablock? Hindi gawain yan ng sa Diyos. Hindi gawain yan ng mangangaral na sa Diyos. Dahil ang ehemplo ng mangangaral na sa Diyos, nakita po namin yon. Nakita namin yon. Nakahanda siyang sumagot sa lahat ng mga tanong tungkol sa pananampalataya. Yan. Bakit? Dahil ang mangangaral na sa Diyos, meron po yang daladalang tabak. No? Tandaan niyo po, tabak ang daladala niyan. Hindi game show.
no? Hindi variety show, hindi sports, no? Sabi nga nung iba, alam nyo, sabi nga ng iba, alam nyo, ang daming gustong masterin nitong kuya nyo eh, no? Naging DJ na, naging ano pa, gusto pang mag-martial arts, no? Pati yung mga pati yung mga anak niya tinuturuan eh, sumuntok eh, 'di ba? Pati yung babae tinuturuang mga rate, no? Sabagay, okay lang naman yung self-defense, no? Pero ang dami niyang gustong gawin eh. Ang hindi niya lang ma-master talaga, yung pangangaral ng salita ng Diyos. No? Yung pakikipagdebate, na yun pa naman ay mahalagang katangian ng isang mangangaral na sa Diyos. No? Nakikipagkatuwiranan, nakikipagsalitaan. Kaya nga ang ibinigay ni Kristo sa mga apostol, no? Ito, basahin natin na mga kapatid. Lucas 21:13. Ito, bihira na to. Ewan ko, narinig niyo na ba ito? Narinig lang yata natin ito isang beses eh, no? Nung pagpahinga si kapatid na Eli at itinuro niya yung debating walang kibuan kasi binigyan niya ng ibang pakahulugan to. No? Pero ngayon ba naririnig niyo pa ba to? Sa mga pagkakatipon? Eh nung buhay si kapatid na Eli, laging-laging ito yung ginagamit na talata ni kapatid na Eli eh. Ano yon? Magiging patotoo sa inyo. No? Ito ang patotoo sa inyo. Ano yon? Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, huwag mo nang isipin kung ano ang inyong isasagot. O edi dito, tinuturuan ni Kristo ang mga apostol kung anong gagawin nila pagdating ng panahon na nangangailangan sila ng tulong. Ano yon? Magiging patotoo sa inyo to. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso. No? Huwag kayong manlupaypay, huwag kayong manghina. Huwag muna ninyong isipin kung ano ang inyong isasagot. Bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan. Yan ang ibibigay ng Panginoong Kristo sa mga alagad niya pagdating ng araw. Bibig at karunungan. No? Hindi variety show. Bibigyan ko kayo ng ng karunungan para mag-concert kayo na mag-concert at mag-variety show kayo para patibayin niyo ang mga kapatid. Hindi ganon. Ang patotoo ni Kristo sa mga alagad niya, bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na alin, hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. May kaalit po ba ang mga apostol, mga kapatid? Meron. Pag meron kang kaalit, ang gagamitin mo, bibig at karunungan. No? Eh yung bibig ng kuya nyo, tikom na ngayon kasi wala nang kibuan eh. Hindi na bumubuka yung bibig kasi nga daw, pwede ka na daw huwag umimik. Tinututulan si Kristo eh, no? Sabi ni Kristo, bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi matututulan. Eh di, nagsasalita to, tinututulan ito, pero hindi lang matututulan. Eh yung kuya nyo, walang bibig. Diba? Walang bibig. Bakit? Hindi kikibo eh. Nakatikom ang bibig. Di laban na laban sa Panginoong Kristo. Kaya walang patotoo yan ng ni Kristo eh. Walang patotoo ng Kristo yung kuya nyo. Ayan. Yan ba ang uri ng mangangaral na pagpapasakupan po namin? Yan ba ang uri ng mangangaral na karapat dapat pagpasakupan? No. Ang sagot po, no. Diba? Mas gugustuhin ko na lang na manatili na lang, no? Na magbabasa ka ng Biblia, no? Makikinig ka ng mga aral, kaysa sa manatili sa samahan ninyo na ganyan, tapos nakikipagdebate kayo ng walang kibuan. Nag-aayuno kayo ng may kainan. Biruin mo, ayuno, may kainan. Natatandaan niyo po ba yon mga kapatid? Sa panahon ng kapatid na Eli, bago po magpasalamat ng buong kapatiran, anong ginagawa? Yung mga manggagawa, nagpapaalala po sa atin.
Anong sinasabi po sa atin, mga kapatid? Mga kapatid, magtika po tayo. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Bakit? Kasi ang paglapit sa Diyos, basahin po natin. Awit 51:17. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Yan ang paglilingkod sa Diyos pag magpapasalamat ka sa Diyos. No? Dati, bago magpasalamat sa Diyos, sinasabi ng mga manggagawa, pati ng kapatid na Eli, nagpapaalala siya, mga kapatid, magtalaga po tayo, maghahandog tayo, maghahain tayo ng pagpapasalamat sa Diyos. Kung magagawa po natin, mag-ayuno po tayo. No? Tinuturuan tayo mag-ayuno. So, ang ginagawa natin nung nag-aayuno, hindi tayo kumakain. Kinabukasan nun, pasalamat, doon pwede na tayong kumain dahil bago magpasalamat, nag-aayuno po tayo. Ano na ngayon ang nangyari? Kabaliktaran na, no? Kabaliktaran na. Kung paano sa panahon ni kapatid na Eli, bago magpasalamat, a day before, nag-aayuno po tayo para maging kalugod-lugod sa Diyos ang ating pagpapasalamat. Paglapit natin, bagbag ang ating kalooban. Ano ngayon ang meron na? Bago magpasalamat, may fiesta, no? Lechon, mga pagkain dito. Yan, lamon dito, lamon doon, lamon dito. At kinabukasan, pasalamat. 'Di ba, no? Napakalayo na. Kaya yung iba sasabihin nila na, ay ganun pa rin naman, walang binago. Kung ano yung iniwan ng kapatid na Eli, yun pa rin ang pinagpapatuloy. May rason para tayo magpatuloy. Sino nagsabi sa inyo, niloloko nyo na lang ang sarili nyo, mga kapatid? Hindi ba kayo nahihiya niyan? Isinasara nyo ang inyong mga mata sa katotohanan. Nagdudumilat sa harapan natin ng katotohanan na alin? Na ibang-iba na. No? Marami nang binago yung kuya nyo. Pero, ang iniisip pa rin natin, wala namang binago. Ganun na ganun pa rin. Ka-frequency pa rin ng kuya ang kapatid na Eli. Sino nagsabi sa inyo? Di ba? Sabi nga nung isang paano mo nasabi? Ayan, no, mga kapatid. Kaya, hindi ko alam, no, magpapasakop ba tayo dyan? Kayo na lang siguro kung gusto niyo magpasakop, no, nasa sa inyo yan. Pero, hindi ganyan ang dapat pagpasakupan. Sa Biblia, ang dapat mong pagpasakupan, yung ministro ng Diyos na may daladala ng salita ng Diyos. Ayan. O ngayon, meron namang iba nagsasabi, yung tinutukoy ika dyan sa Roma 14:13-1, hindi yan sa iglesia. Sa labas ika yan. O, iba naman yung pagtutol nila, no? Pero saka na natin siguro pag-usapan yan kung merong gustong magtutol, no? Kung merong gustong sabihin. Pero ang sinasabi ko po, yung sinabi ni Pablo sa Roma na 13:1, na kapangyarihan dyan, yan ay kapangyarihang hinirang ng Diyos, pinuno yan, no, na iniligay ng Diyos na dapat mong pagpasakupan. Kaya nga sabi ni Pablo, dapat kayong magpasakop. Bakit? Hindi po lahat pagpapasakupan natin. May binasa tayo kanina, may mga kapangyarihan, hindi natin dapat pagpasakupan. Man na pa, labanan natin yung mga yon. No? Sawayin yung mga ganon. Ang tanong, yung kuya nyo ba, sumasaway pa ba yan ng ibang mga relihiyon ngayon? Hindi na. Makipagpayapaan na lang tayo. Masama na tayo ay nagsasalita ng mga mabibigat na salita. No? Takasang nilalabanan si kapatid na Eli dahil si kapatid na Eli, pag nagsalita talagang gago, tarantado. No? Yun daw ay mga mabibigat na salita na nakakahila ng galit. No? Yan na ngayon ang ganyan na ang mangangaral na gusto nyong sundan, mga kapatid. At nasa sa inyo naman po yan. Yan ay, basta para sa akin, yan lang ang reaction ko po dito sa naririnig ko po ngayon na parang yun yung trending kumbaga trend, no? Again, dito nga, 'di ba, nakaraan sabi ko po sa inyo, mga kapatid, gusto ko po kayong balitaan ng mga bagay na nangyayari at
alam ko parang yan yung trending ngayon na nababasa ko po sa mga Facebook, sa social media na ang gusto daw nila patunogin, dapat sila ang inilagay ng Diyos na kapangyarihan, authority, kaya dapat magpasakop ka sa Kanya. Wait a minute. Tignan muna natin kung ang iyong karakter ba o ikaw ba ay pasado sa kriteriya ng sinabi ni Pablo. Na alin? Ministro ng Diyos na may daladala ng salita ng Diyos. O ang daladala mo ay variety show. O ang daladala mo ay puro mga concert at kung ano pang ibang kaaliwan. No? Entertainment talaga. Naging entertainment na ang no? Ang samahan no? Ganyan po ba mga kapatid? Nasa sa inyo po yun. At sana loobin ng Diyos, maintindihan niyo po ang aming sinasabi. Hindi po kami nagsasalita ng ganito. No? Hindi lang ako, yung iba ng mga nagsasalita na tinutulig yung kuya nyo. Dahil meron po kaming mga katanungan, mga kapatid, na sana, malay nyo, who knows, one of these days, magbago ang isip niyang kuya nyo at sabihin niya na, o sige, lahat ng mga may duda, dalhin nyo rito at magpapatanong ako. No? Welcome na welcome po kami dyan at ready kami anytime. Pupunta po kami. Sabihin nyo lang. Dahil magtatanong po kami. Yan. Yan po ang aking masasabi mga kapatid at sana piliin natin sa ganang atin ang matuwid. Piliin natin kung ano ang sinasabi sa Biblia na dapat nating pagpasakupan. Hindi masamang magpasakop, pero dapat magpasakop tayo sa nararapat nating pagpasakupan. Actually, alam nyo kung itutuloy nyo yung nandun sa Roma, mga kapatid, eto. Tuloy lang po natin sa 13 at 7. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan. Ambag sa dapat ambagan. Takot sa dapat katakutan. Puri sa dapat papurihan. No? Ang katakutan nyo, yung dapat katakutan. At unang-unang dapat katakutan natin mga kapatid, ang Diyos. Yung salita ng Diyos, matakot po tayo doon. No? Puri sa dapat papurihan. Ang papurihan natin, ang Diyos una-una sa lahat. No? Ay yung kapurihan, ang lahat yata ng kapurihan at karangalan ay napupunta na sa kuya. No? Meron na siyang awit pa ngayon no? Mahal na kuya. Nung una, alam nyo, tumaas yung kilay ko dahil merong kanta na sa huling-huli, nakalagay doon, kuya. Parang, Uy, ano yun? Parang sa panahon ni Kapatid Deli, wala namang kantang ingkong, no? Wala namang ganun no? Pero yung ngayon, sabi, parang naano na ako doon pa lang, parang nag-react na ako, pero I didn't see it coming na meron pa palang mas malala. Ano yun? Ang title ng kanta ay Mahal na Kuya. No? Talagang mahal na mahal. Yung isang KNP, sabi niya pa di bale mahirap tayo, wala man tayong mga kayamanan. Basta meron tayong kuya. Yan. So, ewan ko sa inyo mga kapatid, nauuwi na yata sa pagkapanatiko ang ganyang mindset. Diba no mga kapatid? At yun po siguro hanggang dito muna. Salamat po sa Diyos sa inyong pakikinig at sa pagsubaybay. Ito po ang aking naging topic reaction sa bagay na ito kung tungkol sa Roma 13:1 tungkol sa pagpapasakop. Ayan, at loobin ng Diyos, sana'y sumubaybay pa po kayo sa ibang mga podcast po natin na i-upload. Loobin po ng Diyos, ituloy po natin mga kapatid sa susunod na podcast, no, yung episode 3, yung tungkol po sa lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. Ayan, meron po tayong karugtong na pag-aaral tungkol po doon mga kapatid. Sana subaybayan niyo po. Sige po mga kapatid, salamat po sa Diyos at magandang araw po sa inyong lahat. Sa Diyos, ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman.